So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, sobrang lakas talaga ng tama ni Vice President Sara Duterte. So, alam nyo naman yung buwan ngayon, di ba? Marso, which is Women's Day and Women's Month. So, appear dyan sa mga iba't ibang klaseng babae, matatapang, independent, strong pa sa strong na mga kababaihan, saludo po sa inyo. Binabati ko po kayo. So, ngayon, si Sara Duterte, merong mensahe sa buwan ng mga kababaihan. Pero ako ay nagulat. At ako ay parang tumindig yung aking balahibo. Sabi ko, ang galing naman ng scriptwriter ng ating Vice Presidente. Ito kasi yung kanyang mensahe. Sabi niya, gender-based violence remains a persistent barrier to women's empowerment. Ay, naks! The fight for women's rights is not just about closing economic and political gaps. It's about ensuring that every woman and child is protected, heard, and allowed to thrive. Nanggigigil ako dyan sa part na yan, mga minamahal. Yung sinasabi niyang every woman and child is protected, dapat protektahan, mga minamahal, parang nakakababoy sa aming mga kababaihan. The way na sabihin mo yan habang kinakampihan mo itong si Kibuloy. Ang baboy lang. Nung nakaraang taon, Women's Month, dinidinig yung patungkol sa kaso nga dito ni Kibuloy. At ang sabi ni Sara Duterte, yun daw po ay pangdadahas ng administrasyon sa butihing pastor. Tapos kung maalala ninyo, umattend din si Vice President Sara Duterte, mga minamahal, sa KOJC. 'Di ba? Na sineselebrate nila yung anniversary, nagpapasalamat siya kay Kibuloy. Imagine mo yan, ha? Yung mga kababaihan binaboy ni Pastor Apollo Kibuloy. Sobrang binaboy niya, mga minamahal. Tapos kinakampihan mo na ikaw din mismo ang nagsabi na ikaw ay isang rape victim. Rape victim ka pala, supposedly nararamdaman mo yung emosyon, yung damdamin, yung hinanakit, yung sakit ng mga kababaihang na biktima ni Kibuloy. Pero ano yung ginawa mo? Instead sana na i-call out mo yung maling ginagawa ng pastor na yon, kinampihan mo pa. Tapos ngayon gusto mo woman empowerment? Paano mo ma-empower ang kababaihan kung ikaw mismo kumakampi sa human rights violator? 'Di ba? Sa may kasong allegedly sex trafficker, abusive din sa mga minor de edad. So paano mo ma-uplift yung salitang woman empowerment kung ikaw mismo, 'di ba, binababa mo yung dangal ng mga kababaihan? Babae ka rin, VP Sara. 'Di ba? Continue tayo. Every sector of society, government, private institution, civil society, and individuals must work together to break the cycle of abuse and exploitation. Di ba kung hindi ba naman syunga itong ating Vice Presidente? Di ba, to avoid exploitation, to avoid blah 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 eklabush, pero kumakampi sa isang pastor na merong kinakaharap na sandamakmak na kaso, kabilang na nga doon yung pang-aabuso niya sa minor de edad. Isa pa to, woman's empowerment daw, mga minamahal. Pero bakit mo binantaan si First Lady Araneta Marcos? Hindi, nagtatanong lang ako, mga minamahal, ha? Diba? Woman's fears for safety. Diba, nabanggit ni Sara Duterte yung safety daw eh. Ito, ha? Sabi niya dito, to fight women's right is not just about closing economic political gaps, it's about ensuring every woman and child protected and heard. Yung naririnig yung kanilang boses. Pero binantaan si First Lady. So, paano magiging safety yun? Alam niyo, mga minamahal, ito kasing pangit kay Sara Duterte, no? Ang hilig niyang magsalita
nang hindi niya pinag-iisipan. Kaya at the end of the day, yung kickback sa kanya din. 'Di ba? Woman's empowerment, pero ikaw mismo pinagbabantaan mo yung kapwa mo babae. Woman's empowerment daw, mga minamahal, pero kumakampi ka sa rapist, di umano. Paano magiging woman's empowerment yun? Bipolar ka ba? Nagtatanong lang tayo, mga minamahal, Bipolar ba kaya itong si Vice President Sara Duterte? Parang hindi tama yung mga lumalabas sa kanyang bibig, eh. Meron pa nga dito, mga minamahal, ini-endorso niya pa itong si Kay Buloy. Pakita natin, ini-endorso niya pa, mga minamahal, si Kay Buloy. Ano sabi niya dito? Mga kababayan, suportahan natin si Apollo Kibuloy para sa kanyang mga pangarap para gumanda at umunlad ng ating bansa. Tapos sasabihin mo, woman's empowerment, tapos yung katabi mo, rapist, di umano? Nasaan yung context ng message mo kung hindi mo lang din naman ginagawa, hindi mo pinapatunayan, hindi mo pinapakita yung salitang woman's empowerment. Kaya tingnan niyo yung react, mga minamahal. Pinagtatawanan nitong si Sara Duterte, mas madami pa yung haha. Tingnan niyo, madami yung haha na react tapos angry. Kasi nakakagalit naman talaga yung sinabi ni Vice President Sara Duterte. Parang wala siyang kredibilidad, eh. 'Di ba? Parang walang kredibilidad itong si VP Sara Duterte. Imagine yun, Ay nako, may nag-comment. Mahusay talaga siya sa mga itong bagay. Huwag lang talaga siyang tanungin tungkol sa pondo para iwas tantrums. Ay nag-comment. Sabi ni Ray, istorya si Kibuloy Inday. Meron din nag-comment, mga minamahal. That's good. Calling for stronger protection for women. Just a question, why she was silent and didn't even bother to call out his father misogynistic views then and now. Totoo, mga minamahal. Yung ginagawang pambababoy ni former President Duterte sa mga kababaihan, ba't di niya kinakall out? Diba yung mga katulong na sabi nga ni Digong, pinagsasamantalahan niya, di umano? Diba? So, ba't hindi niya kinakall out yon? Kung paano ituring na baboy ng kanyang ama, yung mga kababaihan, at ituring din na parang walang moral yung mga kababaihan ni Kay Buloy. Bakit hindi niya i-call out yun? Diba? May sayad talaga itong ating vice-presidente, no? May sayad. May nag-comment dito. Ang corny pag scripted. Maganda yung authentic. Yung nasalita. Katulad daw ng putang ina ninyong lahat. Budol Queen. May nag-comment nga din dito, no woman's fear for safety. Sabi ng gustong magpapatay kay Liza Marcos at isa ding babae. 'Di ba? May nag-comment din dito, ikaw ang mambudol na babae. 'Di ba? Need ng protection, bakit need ng protection pero kumakampi ka sa mga umaabuso? Bakit ka ganon? Sabi ni Francis, bipolar. May anxiety, minsan sabog. 'Di ba? Dami nagko-comment dito kay Sara Duterte. Sabi pa dito isang nag-comment, sabi ni Gabby Mendez. Grabe good, ka-ironic nga si Sara Duterte ang mahisgot og protection sa kababayinan ngan siya mismo gasuporta sa mga pulisya sa inyang amahan nga napagsiugda og palapas tahong katungod og karon gusto niya ipakita na nagpakabana siya kaayuhan sa mga kababaihan. Hindi ko naintindihan kasi Bisaya yun. Bisaya din naman si Mima pero waray. Di ba? Maintindihan kung waray yan. Na kay nano nga masugad ka na woman empowerment, di ka nan imo amay dire mo ma-call out tungod san kanya pambabasto sa mga kababaihan, labi na to mga kabulig, 'di ba? So pag Bisaya na waray noon, naintindihan ko 'yan. Pero pag ibang waray, hindi ko na ibang Bisaya kasi madaming dialect ang Bisaya eh. May tawag dito, may sa Mindanao, may Nortejano na si Mima, waray lang naman si Mima. Pag waray, naintindihan natin yan. Maaram si Mima sumagot basta ang istorya waray. Kay si Mima, taga Northern Samar yan. So, by the way, shout out sa mga taga Nortejanon dira. Maupay nga adlaw sa iyo nga tanan. By the way, san nakalipas na bulan, si Gian Uran doon. Yung share line kasi nakatapat sa ato. Anyway, mga minamahal yun po. So, pahingin lang ako ng comments ninyo, likes and share, mga minamahal, for more updates. And don't forget to click the subscribe.
And also hit, mga minamahal, notification bell for more update. Yun lamang po. Ingat mga kababayan.